Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga ka-broiler, and welcome po sa ating channel, ang Poultry Business ni Kalapatids. Ngayong araw ay magbibigay ako sa inyo ng gabay sa tamang pag-aalaga ng sisiw at kung ano ang mga palatandaan na magandang kalidad ng sisiw na inyong kukuhanin. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at pakilike and share para updated ka sa aking palalabas na upcoming videos. Bago ko po ibigay sa inyo ang gabay sa tamang pag-aalaga ng sisiw, ay gusto ko po munang ipakita sa inyo ang mga napili kong mga broiler chicks ng aking napili sa aming lungsod ng Biñan City. Ayan guys, kung makikita ninyo ay malulusog po ang ating mga alagang sisiw na napili sa poultry supply na ating pinagkukuhanan po ng ating patuka. Ngayon guys, ibibigay ko po sa inyo ang tamang gabay sa tamang pag-aalaga po ng ating mga sisiw. Ngayon po guys, ito po ang mga palatandaan na maganda ang kalidad ng ating mga sisiw na ating bibilhin. Yung pong timbang, kailangan po 40 grams and above ang inyong bibilhin na mga sisiw. Kailangan po ay masigla silang kumilos, maganda ang balahibo, tuwid, at tindig at hindi namimilay mga ka-broiler. Walang naiiwang ipot sa may puwitan. Ayan guys. Sa pag-brooding naman po, kung gagamit ng artificial na painit kagaya ng mainit na uling, siguraduhin maglagay ng thermometer sa loob ng kulungan upang masukat ang tamang temperatura na kailangan ng inyong alagang sisiw. Sa 1 day old po, kailangan 33 degrees Celsius ang inyong pailaw. Sa 2 days old naman po, 32 degrees Celsius. Sa 3 to 7 days, mga ka-broiler, kailangan po ay 30 degrees Celsius. Sa 8 to 14 days, kailangan po ay 26 to 28 degrees Celsius. Sa 15 to 21 days, kailangan po ay 24 to 25 degrees Celsius. At sa 22 days naman po hanggang sa pataas, 20 to 23 degrees Celsius ang ating mga pailaw. Ayan, tayo po ay magbo-brooding ng ating mga chick broiler. Ayan guys. Kung bumbilya po ang gagamitin, sundin ang 1 watt per head. For example po, sa 100 heads, kailangan po ay meron tayong 100 watts. Gawin lang ito sa loob ng 1 to 15 days. Ayan guys. Ito po ang mga gabay sa tamang pag-aalaga ng ating mga sisiw. Sa ika-60 na araw hanggang sa i-harvest ay gumamit lang lamang po ng mas mababang wattage ng ating mga ilaw. Ito pong nakikita ninyo na 5 manok na broiler. Yan po yung aking 5 sisiw dati na aking pinalaki ngayon. So ayan, malalaki na po sila at malulusog. Sa awa po naman Diyos ay wala pong nagkakasakit sa kanila. Ayan, hanggang sa lumaki na po sila. Ngayon po ay day 24 na po sila. At yung dalawa naman po na nakikita ninyo na maliit ay yung po ay day 70 na po. Sa pag-aalaga po natin ng ating mga sisiw, kailangan po na obserbahan na lamang ang galaw ng sisiw kung wala kayong thermometer sa loob ng inyong mga kulungan. Kinakailangan po na i-adjust na lamang ang wattage ng ilaw sa kung ano ang kinakailangan depende sa klima at sa panahon, mga ka-broiler. Ito po ang mga palatandaan kung nilalamig o naiinitan ang ating mga sisiw. Normal, kalat-kalat at masigla ang kilos ng mga sisiw. Kapag naman po sobrang init ang nararamdaman nila, nagsisiksikan sila sa sulok ng kulungan, malayo sa ilaw o sa artificial na painit. At pag naman po sobrang lamig, mas madalas nagsisiksikan lamang sa tapat ng painit o pailaw na halos hindi na tumutuka. So ayan mga ka-broiler, yan po ang senyales na o ang mga palatandaan kung nilalamig o naiinitan ang ating mga sisiw. Sa patuka naman po, sa ika-una hanggang sa 15 days, chick booster feeds po ang ating ipapatuka sa kanila. Sa 16 to 26 days, starter feeds na po ang ating ipatutuka sa kanila. At sa 27 days to harvest, kailangan po ay finisher feeds na po ang ating
ipapatuka sa kanila. Sa inumin naman po, kinakailangan po sa first day, maghalo po sa tubig ng kahit anong klase ng electrolytes, dextrose powder, asukal at iba pa para mabawasan ang stress ng sisiw, lalo na kung malayo ang pinanggagalingan. Sa second day to 1 week, bacterial flushing, maghalos pa inuman ng antibacterial water, soluble powder. Sa ika-8 naman po, 8 araw, kailangan po sa harvest, multivitamins, electrolytes, amino acids, probiotics, basta hindi po antibiotics ang inyong ilalagay sa kanilang painuminan. At ito naman po ang tanda ng pagkakasakit, pananamlay at bagsak ang pakpak, kawalan ng ganang kumain, nagluluhang mata, sinisipon at may halak, basag o matubig ang dumi, nakakabahalang pagdami ng namamatay. So dito na po natin tatapusin ang ating upload videos para sa gabay sa tamang pag-aalaga po ng ating mga sisiw. At sana po ay nakatulong po ang aking pagbabahagi sa inyo ng kaalaman para sa gabay sa tamang pag-aalaga ng ating mga broiler chicken. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po ay nakatulong po ang video na ito para po sa ikaunlad ng ating pamumuhay. Magandang gabi po at magandang araw sa inyong lahat, mga kabroiler. Ito po si Poultry Business ni Kalapatids. Bye!